Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, ekonomiya ng Pilipinas nitong 2024 lumago sa 5.6% ayon sa PSA. Pilipinas, pangatlo sa may pinakamataas na paglago sa ekonomiya sa buong Asya. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang iba't ibang aktibidad sa Cebu. Governor sa Visayas, pupulungin din para talakayin ang malalaking proyekto sa rehiyon. Mayoriya ng mga Pilipino nananatiling tiwala at kontento sa pamahala ng Marcos Jr. Administration batay sa SWS survey. Pangulong Marcos, target na gawing kada buwan ang job fair event para higit na mailapit ang trabaho sa mga Pilipino. Barko ng PCG na BRP Teresa Magbanwa, oras-oras na niraradyoan ang mga barko ng China na iligal na umaaligid sa ating teritoryo. At panukalang pagpapaliban sa Bangsamoro elections, magbibigay daan para higit na maplansya ang governance structure ng rehiyon ayon kay Pangulong Marcos. Una sa ating mga balita, muling iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang blankong item sa 2025 General Appropriations Act. Sa kanyang speech sa 20th National Convention of Lawyers sa Cebu City, binigyang diin ni Pangulong Marcos na dumaan sa masusing review at kanyang pag-aanalisa ang higit 4,000 pahinang 2025 national budget. Just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2025. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. We'll keep looking, but I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. So for those of you who think the presidency is just handshakes, photo ops, I assure you that fine print is alive in my office as well. Apat na mahalagang pagtitipon ang dadaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Cebu ngayong araw. Una riyan ang 20th National Convention of Lawyers na layong palakasin ang pundasyon ng legal community. Si Jesse Atienza ng PTV sa Balitang Pambansa. Dumating pasado alas 9 kaninang umaga sa Mactan Air Base sa Lapu-Lapu City si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinalubong siya ni Undersecretary Terence Calatrava ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas at ng mga opisyal ng Philippine Air Force at PNP. Ngayong araw, 4 na mahalagang pagtitipon ang dadaluhan ni Pangulong Marcos Jr. sa Cebu. Una na riyan ang Regional Development Council meeting kasama mga opisyal ng NEDA Region 7 para talakayin ang mga mahalagang proyekto sa rehiyon. Dumalo rin ang Pangulo sa 20th National Convention of Lawyers na ginanap naman sa Waterfront Hotel and Casino sa Cebu City kung saan nagbigay ng talumpati ang punong ehekutibo sa harap ng nasa halos 4,000 abogado sa government at private sectors na nagmula sa iba't ibang bahagi ng probinsya at lungsod sa bansa. Ang 20th National Convention of Lawyers ay inorganisa ng Integrated Bar of the Philippines na isinasagawa kada 2 taon para mapalakas ang pundasyon ng legal community at magabayan ang lahat, lalo na ang nakababatang mga abogado sa kanilang propesyon. Your field plays a vital role in this endeavor, crafting and upholding stronger environmental policies that protect our shared home, developing the concept of environmental justice. By doing so, you safeguard the rights of today
and preserve the dreams and dignity of those that will follow us. Nakatakda namang dumalo sa isang pagtitipon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama mga gobernador ng Visayas sa Cebu Provincial Capital na pangungunahan ni Cebu Governor Gwen Garcia. Ngayong hapon ay nakatakdang dumalo ang Pangulo sa inauguration ng Mactan Cebu International Airport Alternate Runway, isang proyekto para matugunan ang tumataas na air traffic demand sa paliparan at masiguro ang smooth operation ng MCIA. Yan muna mga huling balita mula dito sa Cebu. Ako si Jessie Atienza para sa Balitang Pambansa. Mayorya ng mga Pilipino ang nananatiling tiwala at kontento sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. batay sa survey ng social weather stations. Partikular na dyan ang pagtugon sa kalamidad at pagpapaganda sa edukasyon. Si Joshua Garcia ng PTV sa Balitang Pambansa. Napanatili ng Administrasyon Marcos ang good satisfaction rating nito sa kabila ng mga hamon na kinaharap ng bansa nitong nakaraang taon. Batay sa survey na isinagawa ng Social Weather Station nito lamang Disyembre 2024, 59% ng mga Pilipino ang nasiyahan sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Habang bumaba ng 1% ang mga Pilipino na hindi nasiyahan mula 24% noong Setyembre hanggang 23% ng kaparehong buwan. Dahil dito, ang net satisfaction rating ng Administrasyon Marcos ay positive 36 na itinuturing ng SWS bilang good, katulad ng nakuha nitong rating noong Setyembre na nakaraang taon. Sa nasabing survey, ang Visayas ang may pinakamataas na naitalang nasiyahan sa Marcos administration na may 65%. Kabilang sa mga programa ng gobyerno na ikinatuwa ng mga Pilipino ay ang pagtulong sa mga biktima ng kalamidad, pagpapaganda sa edukasyon, prioridad sa mga mahihirap, dagdag na trabaho, at ang pagpapaunlad sa agham at teknolohiya. Habang nakatanggap ng good rating ang ilan sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon gaya ng pabahay, seguridad sa pagkain, transportasyon at iba pa. Gayunpaman, nakapagtala naman ito ng mababang marka sa pakikibaka sa inflation na may net satisfaction rating na negative 12. Habang moderate rating sa pagtutok sa hindi pagkakaroon ng gutom sa mga pamilya na may positive 26 na net satisfaction. Neutral naman ang naitala na rating sa mga issue tungkol sa laban sa krimen, pangangalaga laban sa pagmamanipula ng presyo ng langis at pag-aalis ng katiwalian. Sa kabuuan, nasa 17% ang naitalang hindi tiyak, habang 23% ang nagsabing sila ay hindi nasiyahan. Ang survey ay isinagawa sa 2,160 respondents sa buong bansa sa pamamagitan ng face-to-face interviews mula December 12 hanggang December 18, 2024. Mula PTV, Joshua Garcia para sa Balitang Pambansa. Lumago sa 5.6% ang ekonomiya ng Pilipinas nitong 2024 ayon sa Philippine Statistics Authority. Bukod dyan, pumangatlo rin ng bansa sa may pinakamataas na paglago sa ekonomiya sa buong Asya. Si Christian Bascones ng PTV sa Balitang Pambansa. Christian. Nananatiling matatag ang ekonomiya ng bansa sa pagtatapos ng taong 2024. Sa statistika na inilabas ng Philippine Statistics Authority ngayong umaga, bagamat mababa kumpara sa fourth quarter gross domestic product or GDP ng taong 2023 na nagtala ng 5.5%. Stable pa rin ang GDP ng taong 2024 sa third and fourth quarter na nagtala ng 5.2%. Sa kabuuang taong, mayroong GDP growth rate na 5.6 ang bansa. Malaking tulong sa year-on-year growth o paglago ng GDP ang wholesale at retail trade, motor vehicles at motorcycles repair na may 5.5%. 8.5% naman ay galing sa aspetong pinansyal at insurance at 7.8% naman ay nanggaling sa konstruksyon at infrastruktura. Sa third quarter ng nakaraang taon, may mga pagbabago sa GDP sa sektor ng edukasyon na mula sa 2.6% ay tumaas sa 4.1%. Mula sa 2.8% naman ay tumaas sa 3%. Para sa manufacturing, habang 9.1% naman mula sa 8.8% para sa financial and insurance activities. Napanatili namang gross national income o GNI sa third quarter ng 2024 sa 6.8%. Dahil sa maraming suliranin na pinagdadaanan ng bansa noong 2024, gaya ng mga kalidad kung kaya't bahagyang bumagal ang ekonomiya ng bansa. Ayon kay Policy and Planning Undersecretary of the National Economic and Development Authority or Rosemarie G. Edilion,
nakatutok ang pamahalaan sa pagpapalago ng ekonomiya ngayong taon sa pamamagitan ng mas pinalakas na kalakalan at eksportasyon. Samantala, mayroong 7 major infrastructure projects ang nakatakdang magtapos sa iba't ibang lugar dito sa bansa. Mula sa PTV, Christian Bascones, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Christian Bascones ng PTV. Samantala, oras-oras ang ginagawang radio challenge ng BRP Teresa Magbanwa sa binabantayang barko ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Iginigiit ng PCG sa radio challenge ang paglabag ng barko ng China sa Philippine Maritime Zones Act, UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Dahil dito, naitaboy pa ng hanggang 90 nautical miles ang China Coast Guard mula sa Zambales. Mag-iisang buwan nang nagpapalitan ang mga barko ng China Coast Guard sa bahagi ng EEZ ng Pilipinas sa Zambales. Pero hindi rin naman nagpatinag dito ang PCG para matiyak na poprotektahan ang maritime rights sa mapayapang paraan. Target ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na palawigin ang kaanggat gawing kada buwan ang job fair sa buong bansa. Layo nitong mapababa ang unemployment rate o bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Sa isinagawang Job Street CareerCon 2025, sinabi ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na bahagi rin ito ng pagsisikap ng gobyerno na mapalawak ang mga oportunidad na trabaho sa pamamagitan ng regular career event. Tiniyak din ng Pangulo na nakatutok din ang gobyerno sa upskilling at reskilling o gawing mas bihasa pa ang ating mga manggagawa. Nasa 18,000 na job seekers ang nag-register at nakiisa sa event. Ipinaubayan na ng DOLE sa Kongreso ang mga panukalang batas hinggil sa aumento sa sweldo ng mga manggagawa. Samantala, magsasagawa naman ulit ng job fair para sa mga 4-piece graduate bukas. Si Kit de la Cruz Pilotin ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Tignan ang makabubuti sa magkabilang panig. Yan ang tugon ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma sa isinusulong na 200 pisong aumento sa sweldo ng mga manggagawa sa Kamara. Paliwanag ng kalihim ang pagbibigay ng technical inputs, ang kanilang mandato at responsibilidad, gaya ng tripartism, consultation at social dialogue. Ang bottom line po niyan sana sa pag-address o pagsasaalang-alang po sa kapakanan ng mga manggagawa, natitignan din po yung interes kapakanan ng mga namumuhunan para lalo pong magpatuloy sana yung ating economic recovery at madagdagan pa ng higit na mas maraming trabaho. At para matiyak ang magandang ugnayan ng mga manggagawa at mga employer, may mga mekanismo na anyay ipinatutupad alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makahikayat ng mga investor para makalikha ng mga dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Ilan din sa mga hakbang ng pamahalaan para maiangat ang pamumuhay ng ating mga kababayan ay ang patuloy na pagsasagawa ng mga job fairs. Sa katunayan, target ng DOLE at Department of Social Welfare and Development na tulungang magkatrabaho ang mga 4-piece graduates sa pamamagitan ng job fairs sa buong bansa bukas. Sa lahat po ng region, meron pong gaganapin na job fair tomorrow at siguro hindi ko na isa-isahin yung mga venue. Ang akin lang siguro gustong sabihin, makipag-ugnayan lang po sila sa ating regional office nang malaman nila yung venue. Samantala, nilinaw rin ng kalihim na patuloy ang kanilang pagtulong sa mga Pilipino na nawala ng trabaho sa ibang bansa. Alinsunod sa kanilang mga programa at pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan. Mula sa Radyo Pilipinas News, Kate de la Cruz Pilotin para sa Balitang Pambansa. Ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbibigay daan ang pagpapaliban sa BARM elections para higit na maplansya ang governance structure sa rehiyon. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Ipinaliwanag ng Malacanang ang pagsertipikang urgent ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panukalang batas na magpapaliban sa Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections sa buwan ng Mayo. Ayon sa Presidential Communications Office, lumiham ang Pangulo kay Senate President Chis Escudero para sa pag-certify bilang urgent sa Senate Bill No. 2942. Sinabi ng Pangulo na ang hakbang ay tutugon sa mahigpit na pangangailangan ng Bangsamoro Transitional Government
upang maplansya ang istruktura ng pamamahala sa rehiyon. Ito'y sa harap umano ng legal development na nakapalibot sa issue. Bukod dito, ito rin umano ang magtitiyak sa pagkakamit ng mitiin ng BARM sa pagkakaisa, pagiging inklusibo at totoong otonomiya. Samantala, bukod sa Senado ay pinadalan din ang kopya ng liham si House Speaker Martin Romualdez. Mula sa Malacanang, para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Posibleng humingi ng 2.5 billion pesos na dagdag na pondo sa gobyerno ang Commission on Elections sakaling mapuspone ang BARM parliamentary elections sa Mayo at isagawa ito sa Oktubre ngayong taon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kung lalabas kasi na special elections ang parliamentary elections sa Oktubre, kakailanganin ng panibagong bidding dahil automated pa rin ang magiging botohan sa BARM. Bukod pa rito, magabayad ulit sila ng dagdag na 2,000 pisong honoraria para sa mga guro at mag-iimprenta sila ng 2.3 milyon na balota para sa parliamentary elections. Tiniyak naman ng COMELEC na kung sakaling may isabatas na ang postponement ng parliamentary elections, handa silang tumalima rito, lalo't sinertipikahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na urgent bill ang panukalang batas na ito sa Senado. Kung sakaling magkakaroon ng separate Bangsamoro parliamentary election, we came up only with 2.5 billion pesos na hihingi namin na dagdag na budget kung sakasakali sa ating sa ating gobyerno. Laking tuwa ng mga benepisyaryo ng pambansang pabahay para sa Pilipino ang formal na pag-turnover sa kanila ng mga unit sa Bacolod City. Ang ilan kasi sa kanila matagal nang nangungupahan at nagbabayad ng mataas na renta. May balitang pambansa si JP Hervas ng Radyo Pilipinas, Iloilo. Rent no more na ang mga benepisyaryo ng pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program. I-turn over na kasi ng Bacolod City Government at Department of Human Settlements and Urban Development ang unang batch ng mga unit sa Senso Yuhum Housing. Bahagi yan ng flagship shelter project ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mabigyan ng disenteng tirahan ang mga Pilipino. Para sa first turnover ceremony ng proyekto, isang building ng housing project na may 64 na unit ang ipinamahagi sa mga benepisyaryo. Bawat unit ay may sukat na 24 square meters at babayaran lang ng mga benepisyaryo sa pag-ibig sa halaga na mas mababa pa sa 2,200 pesos bawat buwan sa loob ng 30 taon. Ang Bacolod City ang kauna-unahang local government unit na lumagda ng kasunduan kasama ang DSUD para sa pagpatupad ng 4PH. Mula sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo, ako si JP Hervas para sa Balitang Pambansa. Naging mabilis na ang pagre-renew ng business permits sa Kamalig Albay dahil sa ELGU program. Si Marlon Ato ng PIA Bicol Region sa Balitang Pambansa. Malaking tulong para sa mga nagre-renew ng mga business permits and licenses ang serbisyong hatid ng Department of Information and Communications Technology sa mga lokal na pamahalaan sa ilalim ng kanilang ELGU program. Tuwing Enero, dinadagsa ng mga business owners ang Business One-Stop Shop o BOSS projects ng mga LGUs, katuwang ang serbisyo ng DICT. Naroon ang mga ahensya ng pamahalaan na dapat puntahan ng mga kliyenteng magre-renew ng kanilang mga business permits. Dito sa bayan ng Kamalig Albay, humabol pa sa huling araw ng BOSS ELGU BPLS si Ros Nasol Iglesia. Kasama siya sa mahigit 800 na mga negosyanteng una nang nabenepisyuhan ng ELGU program ng DICT. It's very efficient and it lives up to its name na one-stop. Very easy ang pag-renew ng business permit. In fact, di nga ako abutin ng half day siguro. So kudos to the partnership. It's a job well done. Ang ELGU program ng DICT ay bahagi ng kanilang programang eGovPH na naglalayong mapabilis ang transaksyon ng mga mamamayan sa mga sangay ng pamahalaan gamit ang makabagong teknolohiya.
We are hoping na by 2025, yung 20 pilot LGUs ngayon na meron dito sa ating probinsya, sa Region 5, magamit na po nila ng fully maging operational yung second version. Yung kasama na po yung cedula, civil registry certificates at the same time. Target ngayon ng DICT Bicol na makapagtatag ng 40 na mga ELGU sa mga bayan at lungsod sa rehiyon ngayong 2025. Ang ELGU ay nilikha ng DICT batay sa Republic Act 11032 o Anti-Red Tape Act of 2007 na kabahagi ang mga local government units. Mula sa PIA Bicol Region, Marlon Atun para sa Balitang Pambansa. Lusot na sa House Committee on Labor and Employment ang panukalang dagdag na 200 piso sa daily minimum wage hike sa bansa. May balitang pambansa si Mela Lasmoras ng PTV. Mela? Princess, aprobado na ng House Committee on Labor and Employment ang panukalang dagdag sahod sa mga private sector employees sa bansa. Sa substitute bill na nakalusot sa committee level ng Kamara, 200 pesos nga na dagdag na sa daily minimum wage ang napagkasunduan ng mga mambabatas. Una nang iginiit ni House Speaker Martin Romualdez na pinamamadali na niya ang pagpasa sa panukala matapos din ang kanilang naging pagpupulong sa ilang labor leaders at labor groups. Ayon kay Romualdez, 200 pesos nga ang naging konsenso sa Kamara na dagdag sahod kada araw sa mga manggagawa. Makakasiguruan niya ang publiko na masusing babalansin ng mga kongresista ang pangangailangan ng mga Pilipino habang kinokonsidera rin ang estado ng mga negosyo sa bansa. Kani-kanina lamang, Princess, ay nakapanayam natin ang ilang mambabatas na nagtutulak din sa panukalang ito, katulad nila House Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza at Gabriela Party List Representative Arlene Rosas, at sila nga'y tuwan-tuwa sa naging pagpasang ito sa committee level at inaasahan nilang magtutuloy-tuloy na ang pagpasa ng panukala sa mga susunod na araw sa plenaryo ng Kamara. Princess? Maraming salamat, Mela Lasmoras. Samantala, tiniyak naman ng Department of Transportation na ipagpapatuloy at palalawakin ang Active Transport Project para maging inklusibo ang mga kalsada sa mga biker at pedestrian. Ayon kay Transportation Undersecretary Jesus Ferdinand Ortega, magpapatuloy ang pagtatayo ng mga bike lane at mga pasilidad para sa mga siklista at naglalakad. Layunin ng DOTR na makapagpatayo ng 2,400 kilometers na bike lanes hanggang 2025. Samantala, sinabi naman ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na bibigyang prioridad ng gobyerno ang active transport sa pamamagitan ng paggawa ng mga pasilidad tulad ng safe walkways at secured bike lanes upang hikayatin ang mas malusog at mas sustainable na pamamaraan ng transportasyon. Nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways ang konstruksyon sa Farm to Market Road sa Barangay Binongaan, San Agustin sa Romblon. Bahagi pa rin ito ng suporta ng Marcos Administration para mapaganda ang pagbiyahe ng mga produkto ng mga magasaka patungo sa mga palengke. Ang 1.69 na kilometrong sementadong daan ay tinayo mula sa Barangay Binongaan hanggang Barangay Doña Juana. Nilagyan din ito ng riprap, mga pambakod na bakal, mga malalaking bato at mga malalaking tubo upang matiyak na matibay ito sa panahon ng bagyo. Ang road project ay ginasusan ng 94.49 million pesos sa ilalim ng 2024 Infrastructure Program ng DPWH. Nagpasalamat naman si House Committee on Mindanao Affairs Vice Chair at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa pagsasertipika nito bilang urgent ng panukalang batas na mag-uurong ng petsa ng pagdaraos ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM elections. Ayon sa Mindanao Salon, inaasahang makakatulong ang hakbang na ito para matugunan muna ang mga kasalukuyang isyu sa rehiyon bago maghalalan. Layon din itong masigurong pagkakaisa at tunay na pagkilala sa BARM. Una nang naipasa ang panukala sa Kamara habang sa Senado naman nakalusot na rin ito sa ikalawang pagbasa. Samantala, abangan sa Bagong Pilipinas ngayon. Mainit namang tatalakayin ni Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan Jan Uy ang iba't ibang programa at akbang ng kagawaran. Susunod na po yan, kaya tutok lang dito sa inyong pambansang TV, ang PTV.
At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan mula sa PTV. Ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa!